SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Pagpasok nila, napahanga si Master Alchemist, hindi ba't ito ay isang hot spring? Sinabi ni Sobaekyang, ito ay isang lugar ng pahingahan na nahanap ko matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi ko inisip na magkakaroon ako ng mga bisitang tagalabas dito. Pumunta muna kayo at maligo. Maghahanap kami ng pagkain ng matandang lalaki upang makita kung may makakain kami para sa inyo. Tinanong ni Namboong Won, mayroon pa bang iba bukod sa mga grain balls? Sumagot si Sobaekyang, matandang lalaki, kaya ko nga sinabi na maghahanap tayo, di ba? Tinanong ni Sobaekyang, ang demonic cult leader, nabulag na ba ang mga tenga mo dahil sa pagtanda? Ang mga grain balls ay ginawa mula sa paggiling ng mga butil at ginawang bola ng bigas. Walang lasa at tuyo, pero dahil tuyo, madali itong ma-preserve ng matagal. Karaniwan itong ginagamit sa mga isolated na pagsasanay sa mundo ng Muri. Sinabi ni Namboong Won, ang Axe Immortal at Murim Alliance leader, puro mo akong tinatawag na matandang lalaki, pero hindi naman magkaiba ang mga edad natin, alam mo ba? Sumagot si Sobaekyang, kung may problema ka dyan, mag-perform ka ng body reformation din. Nagpalitan ang magulong tingin sina Kim Gongjae at Master Alchemist. Iniisip ni Kim Gongjae, ang isang martial master ay maaaring mag-perform ng body reformation at ibalik ang katawan nila sa kanilang pinakamainam na kondisyon kapag umabot na sila sa isang partikular na antas ng martial arts. Sinabi ni Master Alchemist kahanga-hanga. Kanina lang, malapit na silang maglaban hanggang kamatayan. Idinagdag ni Potion King, hindi ba't sinabi nila na naglalaban na sila ng 3 taon? Parang may attachment sila sa isa't isa pagkatapos ng ganoong katagal na laban, siguro. Pero maganda na mainit dito. Nakakahiya lang hawakan palagi ang kamay ng isang matandang lalaki mula nung dumating ako sa mundong ito. Heavenly Martial Clan Leader, sana lumayo ka na ngayon. Nagkomento si Viper, bakit ang Sword Saint pa ang kumuha ng matandang ito bilang kaibigan? Sumabat si Potion King, hoy. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Ako ang kumuha sa kanya bilang kaibigan. Sinabi ni Sobaekyang, nakakahiya, pero wala kaming mayaalok. Ito lang ang mga grain balls, kainin mo na lang. Dati, nangunguhay kami ng pagkain paminsan, pero ngayon, wala na kaming nakikitang mga hayop. Sinabi ni Kim Gongjae, ayos lang. Salamat sa pagkain at mainit na pagtanggap. Habang kumakain sina Master Alchemist, Potion King, at Viper ng grain balls ni Sobaekyang, nagulat sila. Tinitigan ni Master Alchemist ang mga grain balls at tinanong, kayo ba ang kumakain ng mga ito ng buong panahon? Sumagot si Sobaekyang, ito lang ang kinakain namin karamihan sa mga oras. Tinanong ni Master Alchemist, gaano na kayo katagal kumakain nito? Sumagot si Sobaekyang, mahigit 2 taon na kami nabubuhay sa mga grain ball. Idinagdag niya sa sarili, ang salita sa pader ay ang Chinese character na upright, pero ito ay ginamit upang bilangin ang bilang ng mga araw. Binubuo ito ng 5 stroke, isa para sa bawat araw na lumipas. Sinabi ni Master Alchemist, kawawa naman. Hindi kayo makakakuha ng tamang nutrisyon, hay. Kaya't sinabi ni Sobaekyang, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayos lang ako. Umapangsi si Potion King, hindi ko na kayang tiisin ito. Dahil sa mga kinakain nyo, wala na kayong lakas para tumawid sa snowfield. Katulad ko ako noong bata pa at hindi ko inisip ang kalusugan ng aking katawan. Kumuha siya ng mga sangkap, ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Ayos lang. Hindi naman marami pero kainin nyo na lahat. Dapat kayong kumain ng tamang pagkain habang bata pa kayo. Bumulong si Namboong Won, kami ng Heavenly Demon ay hindi na ganoon kabata. Sinabi ni Potion King, kumain ka ba ng elixir? Bahala na. Kahit matanda ka na, kumain ka na. Sa ganitong paraan lang magpapatuloy ang katawan mo. Uminom si Kim Gongjae ng malamig na tubig at parang lumiwanag ang kanyang buhay. Naiisip niya, mas maganda pa ito kaysa sa pinakamahal kong bagay na tinangkilik ko matapos manalo sa Merchant Alliance Lottery. Mas maganda kaysa sa lasa ng Venti Quad White Mocha Frappuccino, kalahating Java chip, kalahating chocolate drizzle. Grabe, sa tingin ko may ganitong lasa sa mundo eh. Sinabi ng Master Alchemist, aba, ang sarap nito. Sinabi ni Sobaekyang, ang sarap talaga nito. Isa ka bang chef ng imperial na pamilya? Sinabi ni Namboong Won, kahit na marami na akong natikmang iba't ibang putahe bilang leader ng Alliance, hindi ko pa natikman ang ganitong pagkain. Ipinagmamalaki ni Potion King kasi
Ako ang chef ng sarili kong restaurant noong nasa 50 taon ako at nakatanggap ako ng 3 Michelin stars. Kung may tamang stove lang ako at hindi lang itong simpleng burner, mas marami pa akong maihahain sa inyo. Tanong ni Viper, bakit isang kahangahangang tao tulad mo ang napadpad sa tower? Sumagot si Potion King, may problema ba doon? Si Marcus nga, napadpad sa tower, hindi ba? Tanong ni Viper, kilala mo ba ang Sword Saint mula sa labas ng tower? Sinabi ni Potion King, hindi. Isa siyang nakakainis na anak ng mayamang pamilya na marumi. Sa mata ng isang taong nagtagumpay dahil sa sariling pagsisikap, isa lang siyang malas na tanga. Pumunta siya sa tower matapos magkamasamang kapalaran sa kanyang huling mga taon. Nang maubos ang mga plato, sinabi ni So Baekyang, lahat ng kakaibang pagkain na ito at ang iyong vibe na puno ng kayamanan. Nais kong malaman kung saan kayong lahat nang galing at bakit kayo narito. May solusyon na ba ang labas ng mundo sa pagpapagaling ng mga Jiangshi na sundalo? Nagpalitan ng tingin sina Kim Gongjae at Master Alchemist. Sumagot si Kim Gongjae, wala. Naghahanap pa kami ng paraan upang gamutin sila. Tumingin si So Baekyang at nagsabi, nakita ko. Lahat ng mga doktor at Taoist sa Murim ay nagsubok na pero wala silang nahanap na solusyon. Sinabi ni So Baekyang, ang leader ng demonic cult, pati ang mga martial masters ng Maoshan sect, na mga eksperto sa Jiangshi, ay sumuko na. Sigurado akong ganun din sa labas ng mundo. Talaga bang wala ng solusyon? Sumagot si Kim Gongjae, hindi ko naman pinapalaki ang usapan, pero nakita nyo na ang aming pagluluto, di ba? May kaalaman kami na wala kayo. Lalo na ang chemist dito, siya ang pinakamahusay gumawa ng gamot at napakahusay sa pagpapagamot ng mga sakit. Sinabi ni Potion King, swerte lang siya. Nagpatuloy si Kim Gongjae, at yung matandang lalaki doon, siya rin ay kwalipikadong tumulong sa chemist na ito. Kung mayroon kayong kapaki-pakinabang na impormasyon, baka magawa namin ang lunas. Sinabi ni So Baekyang, mahihirapan tayong tawaging lunas ito, pero hindi ibig sabihin na wala ng solusyon. Tanong ng Master Alchemist, ano ito? Sinabi ni So Baekyang at ng buong Won, ang Axe Immortal, ang leader ng Murim Alliance, at ang abdicated clan head ng Nambuong clan, maghintay lang kayo dito sandali. Naglakad sila papunta sa likod ng kuweba. Ilang sandali ang lumipas at bumalik sila, at nagulat si Master Alchemist. Si So Baekyang at ng buong Won ay may dalang kabaong na maingat nilang inilapag. Mabagal nilang binuksan ito at ipakita ang isang zombie sa loob. Tanong ni Kim Gongjae, ito ay? Sumagot si So Baekyang, ang leader ng Wudang sect. Matapos siyang makagat ng isang Jiangshi, hiniling niya na gamitin namin ang kanyang katawan para sa mga pagsusuri. Ngunit natagpuan lang namin ang isang paraan para pigilan ang virus, acupuncture na magbabara sa lahat ng ugat. Ipinakita ni So Baekyang ang needles sa katawan ng zombie at hinugot ito. Biglang sumigaw ang zombie. Nabigla si Master Alchemist, nahulog siya sa takot, hayi. Ipinaliwanag ni So Baekyang, tulad ng nakikita nyo, kung mababara natin ang mga ugat sa pagitan ng utak at gulugod, maaari natin mapigilan ang Jiang. Ngunit ito ay pansamantalang lunas lamang at hindi tunay na gamot. Ang dugo at enerhiya ng mga taong nakagat ng Jiangshi ay nadudungisan ng malabnaw na ki sa pamamagitan ng kanilang mga ugat at meridians. Walang kahit anong lotus positions o pag-ikot ng enerhiya na makakapaglinis ng malabnaw na ki na ito. Kahit ang mga demonyong may kasanayan sa demonyong enerhiya o mga ascetic ng purong ki na parang tubig ng isang ilog, kapag nadungisan ito, tapos na sila. Ang buong katawan nila ay magiging mainit, parang nasa apoy, at malapit na silang maging Jiangshi. Ang mga monghe ng Shaolin ang pinakahabang nakaligtas. Napanatili nila ang kanilang konsensya ng 1 taon kahit na ang kanilang mga braso ay tinanggal na. Pero sila ay mga eksepsyon kahit sa mga eksepsyon. Kahit gaano katindi ang isang martial master, mahirap para sa mga karaniwang tao na makaligtas ng higit sa 15 araw matapos makagat. Anak mula sa labas, talaga bang may makikita ka pang lunas? Nag-isip ng tahimik si Master Alchemist at Potion King. Nagpatuloy si So Baekyang, ayos lang. Akala ko kami na lang dalawa ang natira sa mundong ito. Masaya na akong makatagpo ng ibang buhay na tao. Sinabi ni ng buong Won, ihahanda namin ang inyong tutulugan. Matulog na kayo dito ngayon. Maaari tayong mag-usap pa bukas. Pagkatapos ng gabi habang natutulog ang lahat, bumulong si Potion King, Marcus, kung aalis ka lang ng ganito, maghihirap ako bilang pangalawa. Sayhat si Master Alchemist, hindi ko na kayang kumain.
Sinabi ni Viper, yanan ni. Tinutok ni Kim Gong-jae ang kanyang mata sa kalangitan. Tanong ni Sword Emperor, zombie, bakit hindi ka natutulog? Sumagot si Kim Gong-jae, kailangan kong tiyakin ang isang bagay. Tinutok ni Sword Emperor ang mata kay Kim Gong-jae. Biglang tumingin si So Baekyang at nambuong won kay Kim Gong-jae na nagkunwaring natutulog. Tanong ni So Baekyang, tulog na ba sila? Sumagot si Nambuong won, mukhang. Gawin na natin ito ngayon. Bumangon si Kim Gong-jae at binuksan ang mata, ikinagulat nila So Baekyang at Nambuong won. Sumigaw si Nambuong won, ha? Ikaw? Hindi ka ba natutulog? Hindi natuwa si So Baekyang at nagsabi, anong matalim na mata? Kailan mo naisip ito? Sumagot si Kim Gong-jae, naramdaman ko nang unang magkita. Ang lamig ng panahon, ngunit kayo ay nakasuot ng kaunti lang. Ang aura nyo. Ibig kong sabihin, hanggang sa punto na kung hindi kayo gumamit ng internal energy, hindi niyo kayang tiisin ang lamig. Nangangahulugan ito na gumagamit na kayo ng internal energy upang protektahan ang inyong katawan mula sa lamig. Sinabi ni Kim Gong-jae, para sa mga taong bihasa sa paggamit ng internal energy at mapagod mula sa pakikipaglaban na parang mga bata. Nangangahulugan ito na marahil ginagamit ninyo ang inyong internal energy para sa ibang bagay. Nakagat na kayong dalawa, hindi ba? Pero pinipigilan niyo ang malabnaw na gamit ang hindi kapani-paniwalang dami ng internal energy bilang mga leader ng demonic cult at orthodox sects. Mali ba ako? Tumingin si So Baekyang, ang leader ng demonic cult, sa kalangitan at tumayo. Si Nambuong won, ang Axe Immortal, ang leader ng Murim Alliance, at ang abdicated clan head ng Nambuong clan, ay nagstammer, Demon Head, ika. Sinabi ni So Baekyang, ayos lang, matandang kalokohan. Nahuli na kami at binuksan ang kanyang mga damit. Nagpatuloy si So Baekyang, anak mula sa labas ng mundo, tama ka. 3 taon na simula nang kami ng matandang kalokohan ay nakagat ng Jiangxi. Pero kung titignan ng mabuti, may mga kamalian sa sinabi mo. Sumagot si Nambuong won, hindi kami nagpigil ng malabnaw na ki. Binara lang namin ang mga acupressure points sa aming cervical vertebrae gamit ang aming internal energy upang pigilan ang daloy ng malabnaw na ki. Sinabi ni Sword Emperor, putya, telekinesis na yan. Gong-jae, alam mo ang tungkol sa airburst sword, hindi ba? Tumango si Kim Gong-jae. Ikukubli ang espada gamit ang internal energy upang magpalipad-lipad ito. Nagpatuloy si Sword Emperor, kapag sinabi nilang binara nila ang acupressure points sa kanilang cervical vertebrae gamit ang internal energy, ibig sabihin paralisado sila mula lig pababa. Ginagamit nila ang internal energy upang magpatakbo ng kanilang mga katawan, parang ginagamit nila ang airburst sword. Bawat galaw ng kanilang puso, bawat hininga, bawat kasukasuan at kalamnan ginagamit nila ang internal energy upang kontrolin ang lahat ng bagay, parang gamit ang airburst sword ng 24 na oras bawat araw. Kaya't ang pagod nila, kahit sa paglalakad lang ng ilang hakbang. Mga baliw na nila lang. Sinabi ni So Baekyang, ganito kami nakipaglaban sa malaking digmaang orthodox demonic. Dagdag ni Nambuong won, 3 taon na mula nang magsimula kaming makipaglaban. Nagpatuloy si Nambuong won na nag-aalala sa isang nakaraang pag-uusap, isang disipulo ang nagsabi, Heavenly Demon, hindi na ito pwedeng magpatuloy. Ang kalahati ng Blood Demon Squad ay naubos na. Pati ang mga elders na ipinakalat sa buong mundo pagkatapos naming magdeklara ng digmaan sa Murim ay hindi na mahagilap. Hindi na ito ang tamang oras para makipaglaban sa mga tanga ng orthodox sect. Ang aming cult o baka pati ang mundo ay maaaring mapaha. Nagpatuloy ang disipulo, ang mga beggars ng beggar sect. Heavenly Demon, naitayo na namin ang pharmacy, walang pakialam sa faction o sect, ayon sa inyong utos. Narito ang leader ng Tangklan at ang mga martial masters ng Maoshan sect. Ilan sa kanila ay nahawa na ng Jiangxi disease, at gagamitin namin ang kanilang mga buhay na katawan, kaya't malamang makakakita kami ng resulta sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy, Heavenly Demon, ang Lunar Shadow Demon at ang Blood Demon ay patay na rin. Kahit na makapatay kami ng 100 Jiangxi ngayon, 1,000 pa ang babangon bukas. Hindi namin kayang labanan ang pandemyang ito. Please, Heavenly Demon, iwanan mo na ang Fallen Island. Kahit ang mga zombie soldiers ay hindi dapat makatawid ng dagat. Hindi lang dito maaaring maganap ang Murim. Saan man maglipad ang watawat ng aming cult, doon matatagpuan ang Murim. Idinagdag pa, hindi na mahalaga ang sumpang ginawa sa malaking digma.
Ipinagkasunduan ito bago pa man magkalamat ang mundo. Sa isang panahon kung saan hindi na magkakaroon ng sentido, hindi tayo dapat maging matigas sa ating mga paraan. Pakiusap, kalimutan ang sumpang ginawa mo sa leader ng Murim Alliance at muling buuin ang ating puwersa mula sa simula. Nakagat siya at nahulog, Heavenly Demon. Heavenly Demon. Habang nahulog siya sa lupa. Tanong ni Kim Bong-jae, paano kayo nakatagal ng ganito katagal? Nagtinginan sina So Baekyang at ng buong Won at sinabi ni So Baekyang, sundan niyo kami. Pumunta sila sa labas. Sinabi ni So Baekyang, lahat ng tao ay mamamatay balang araw. May sasabihin akong kakaibang nangyari sa Murim. May isang Supreme Peak Martial Master na nakamit ang 10,000 poison immunities at isang invulnerable physique. Wala ni isang lason ang makakaapekto sa kanya at wala ni isang espada ang makakasugat sa kanya. Paano nga bang mapapatay ang isang tao na hindi kayang patumbahin ng pinakamalupit na lason o pinakamatalim na espada? Siya ay hindi matitinad. Pero noong nakaraan, isang bagay na hindi kayang tanggapin ng mga tao ay na may sinuman na hindi matitinad. Anak mula sa labas ng mundo, may ideya ka ba kung paano namatay ang Supreme Peak Martial Master na yon? Tanong ni Kim Bong-jae, paano siya namatay? Sumagot si So Baekyang, pinatay siya ng Lost Demon. Ang mga kasiyahan ng pagsasama ng mga katawan ay hindi lason. At tiyak na hindi espada. Sinabi ni Kim Bong-jae, pero hindi ba't ang mga panandaliang kasiyahan ay itinuturing na lason? Sumagot si So Baekyang, tama ka. Kaya't hindi niya agad ipinakita ang mga bagyong kasiyahan mula sa simula. Matalino siya at naglaan ng oras. Nagsimula ito sa magaan na kasiyahan, at pagkatapos ay pinalago ito sa paglubog sa mga nakamamatay na kasiyahan. Ang mga sampal na ginawa niya habang nagsasama sila sa pagtatalik ay hindi na naramdaman bilang sakit ng Supreme Peak Martial Master. At sa huli, naramdaman pa niyang kasiyahan mula sa mga paghampas ng Lost Demon. Ang lahat ng kanyang ginawa gamit ang mga kamay, paa, at mata ay purong kasiyahan para sa kanya. Sa huling sandali, pinigilan ng Lost Demon ang kanyang leg ng magaan. Hindi na niya kailangan ng anumang makapangyarihang martial arts o malakas na internal energy. Siya, na kulang sa hininga, ay nakatagpo ng kasiyahan dito at mumiti ng maliwanag. Hey! Talaga nga na narating niya ang tuktok, tulad ng isang Supreme Peak Martial Master, at namatay. Parang hindi siya isang taong hindi kayang lasonin o sugatan. Ang moral ng kwentong ito ay simple. Sinabi ni ng buong Won, ang Axe Immortal, ang leader ng Murim Alliance, at ang abdicated clan head ng Nambuong clan, huwag magbiro sa Lost Demon. Hindi lang ito isang lumang kwento, nangyari ito talaga. Siya ay isang martial master na pinaghirapan ng mga bastardo ng tangklan upang palakihin. Ipinadala ng babae ang Lost Demon upang patayin siya. Huminto sila sa gilid ng isang bangin. Si So Baekyang, ang leader ng demonic cult, ay sa bangin at nagsabi, karamihan sa mga bata na nagsimula sa Murim ay mali ang pagkaintindi. Ang layunin ng isang martial artist ay hindi ang maging hindi matitinad. Ang layunin ng pag-aaral ng martial arts ay makamit ang walang hanggang buhay. Inilipat ni So Baekyang ang isang zombie at nagsabi, hahuhu. Ang isang tao na immune sa lason ay mamamatay mula sa isang bagay na hindi lason. At ang isang tao na nakamit ang isang indestructible physique ay mamamatay mula sa isang bagay na hindi espada. Habang ang zombie ay gumawa ng tunog, thud, nagpatuloy si So Baekyang. Alam mo ba na ang isang tao sa Jianghu ay hindi basta-basta pumipili kung anong martial arts ang kanilang aralin? Huminga ng malalim si Nambuong Won na hirapang magtago ng emosyon. Sinabi ni So Baekyang, ang pinipili nila ay kung anong uri ng martial artist ang nais nilang maging at kung paano sila mamamatay. Lahat ng tao ay mamamatay balang araw. Alam din namin yan. Paano tayo magiging galit sa kamatayan mismo? Pero hindi ito ang kamatayan na gusto natin. Sumagot si Nambuong Won, ayos lang kung mamatay kami dahil sa lason o espada. Ayos lang kung mahulog kami sa bitag at mamatay sa isang embus. Huff. Kahit na makakuha ng isang suntok mula sa mga Shaolin monks, ayos lang. Sinabi ni So Baekyang, ayos lang mamatay dahil sa pagtataksil ng aking mga pinagkakatiwalaang kasamahan. Wala nang mas malaking kasiyahan kaysa mamatay mula sa isang sparring na hiniling ng susunod na henerasyon. Lahat maliban sa mamatay ng ganito. Sinabi ni Nambuong Won, tinanong mo kami kung paano kami nakatagal ng ganito katagal. Sumagot si So Baekyang, gusto lang namin mamatay sa paraang nais namin. Isip ni Kim Bong-jae,
Kahit na magkapareho ang dahilan ng kanilang pagkamatay, ang oras ng kanilang pagkamatay ay iba-iba. Ang tanging naiisip ko ay may isang tao na nagdala ng mga bangkay dito ng may layunin. Sinabi ni Soba Ekyang, mukhang hindi maraming Jiangshi ang nakarating ng malayo ngayon. Sinabi ni ng buong Won, talaga nga, ang buwan kagabi ay sobrang liwanag. Bagaman hindi kasing lakas ng sikat ng araw, apektado pa rin sila nito. Isip ni Kim Gong-jae, nasa gitna kami ng malaking Orthodox demonic war. Bumagsak ang nyebe. Sinabi ni ng buong Won, pero hindi magtatapos ang Orthodox Murim dahil sa mga simpleng Jiangshi. Sinabi ni Soba Ekyang, hindi matatapos ang kapalaran ng aking cult dahil sa mga simpleng bangkay na kumakagat. Isip ni Kim Gong-jae habang ang mga tao ay namamatay. Sinabi ni ng buong Won, kung ang Orthodox sect ay alisin, ito ay dahil lamang sa masamang mga kamay ng demonic cult. Sinabi ni Soba Ekyang, kung ang aking cult ay titigil sa pag-iral sa mundo, ito ay dahil lamang sa mga espada ng Orthodox sects. Isip ni Kim Gong-jae, kahit na ang 10 dakilang sects at 5 dakilang clans ay nawala na, pati na ang mga salita sa lahat ng lihim na martial arts manuals, hindi pa rin natapos ang mundong ito. Hanggat may natitirang 2 tao bago magtapos ang mundo. Sinabi ni ng buong Won, ako ang Murim Alliance leader, ang abdicated clan head ng Nambuong clan, si Nambuong Won. Isip ni Kim Gong-jae, kahit na ang mundo ay may 1 bilyong tao, at 999,999,999 sa kanila ay nahulog sa pandemya. Sinabi ni ng buong Won, ako ang Axe Immortal. Sinabi ni Soba Ekyang, ako ang leader ng demonic cult, si Soba Ekyang. Isip ni Kim Gong-jae, kung ang huling tao na natira ay siya ang magtatapos ng kanilang buhay, hindi mula sa isang sakit kundi mula sa pagpapakamatay. Sa pinakamabuti, ito ang itinataguyod ng Murim Alliance leader at demonic cult leader. Sinabi ni Soba Ekyang, ang Heavenly Demon. Isip ni Kim Gong-jae, ito ay isang laban upang tukuyin ang dahilan ng kamatayan ng mundong ito. Sinabi ni Soba Ekyang, humihiling ako ng 900 spar. Tanong ni ng buong Won, ito ba ay isang laban o isang laban hanggang kamatayan? Sumagot si Soba Ekyang, isang laban hanggang kamatayan. Sinabi ni ng buong Won, tinanggap ko. Habang ang demonic cult leader na si Soba Ekyang ay sumugod patungo kay Axe Immortal, ang Murim Alliance leader, at ang abdicated clan head ng Nambuong clan na si Nambuong Won, nagkapalitan sila ng buhok. Isip ni Kim Gong-jae, isang genre na bumagsak, isang mundong bumagsak. Ang apocalypse na ito ay tumagal na ng 999 na araw at unti-unting namamatay. Isip ni Kim Gong-jae, ito ay hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy ito. Hindi makatarungan. Hindi ito dapat mangyari. Sinabi ni ng buong Won, naku. Sinabi ni Soba Ekyang, Sinabi ni Kim Gong-jae, Sword Emperor, hindi ko alam kung talagang iniisip mong isang kahanga-hangang laban ito. Pero kahit anong kamangha-manghang mga prinsipyo ang kasama sa labanan na yon, isang insulto ito. Para sa kanilang dalawa. Sinabi ng Sword Emperor, ano ngayon? Papatayin mo ba ang Heavenly Demon o ang Murim Alliance leader sa halip? Siguro, maaari rin itong isang maawain na regalo para sa kanila. Pero huwag mong kalimutan na pareho tayong mga tagalabas dito. Sinabi ni Kim Gong-jae, alam ko yon. Malamang hindi nila gusto na gawin ko yon. Isip ni Kim Gong-jae, kung kailangan nilang mamatay, gusto nilang mamatay sa mga kamay ng isa't isa. Sinabi ni Kim Gong-jae, aayusin ko ang mga bagay sa mundong ito sa paraang nais ko. Sinabi ni Soba Ekyang, gabi na, matandang malupit. Sinabi ni ng buong Won, siguro dahil taglamig ang bilis ng paglipas ng araw. Sinabi ni Soba Ekyang, tatapusin ko ito bukas. Sinabi ni ng buong Won, iyon din ang nais kong sabihin. At sila'y naglakad pabalik sa kuweba. Sa loob ng kuweba, tinanong ni Viper, saan kayo nagpunta? Sinabi ni Master Alchemist, tinitingnan namin ang mga pasyente. Medyo hindi kami maayos kahapon. Tinanong ni Kim Gong-jae, may progreso ba kayo? Sumagot si Potion King, wala pa. Sinabi ni Soba Ekyang, magpapahinga muna ako. Maginhawa lang kayo dito. Sinabi ni Kim Gong-jae, sige. Magpahinga kayo ng maayos. Boss, pakisabi nga sa akin ng tapat. Sinabi ni Master Alchemist, pardon? Tinanong ni Kim Gong-jae, gaano katagal sa tingin mo kung magagawa natin ang lunas? Sinabi ni Master Alchemist, kung magiging tapat ako, siguro hindi bababa sa 120 araw. Sinabi ni Potion King, maaari pang ang tumagal ng 2 o 3 beses na mas matagal pa.
Lagi kaming naglalagay ng maraming buffer time para sa mga ganitong bagay. Pero kahit magdagdag tayo ng buffer time, kadalasan hindi pa rin sapat. Sinabi ni Master Alchemist, tama siya. Bagamat yun ang pinakamasamang senaryo. Sinabi ni Kim Gongjae, maaari ko bang ipalagay na ang pinakamaikling oras na kailangan ay 100 araw at 300 araw ang pinakamataas? Sinabi ni Master Alchemist, sa totoo lang, hindi pa namin alam kung magagawa namin. Hindi maganda ang mga pasilidad at ang kapaligiran. Pasensya na, Death Sovereign. Sobrang tiwala ang ibinigay mo sa akin at dinala mo ako rito. Sinabi ni Humustra, kapag nagising ka sa mundong iyon, ikaw ay nasa Chronicles of the Heavenly Demon na 10 araw mula sa paghaharap nito sa katapusan. Sinabi ni Kim Gongjae, imposible na makabuo ng lunas sa ganitong limitadong oras. Pagkatapos ay naisip niya, 10 araw mula ngayon. Sinabi ni Kim Gongjae, hindi sapat na yon. Habang hawak ang kanyang kutsilyo. Huwag mag-alala, boss. Ayusin ko ang problema sa oras. Huwag mong isuko at ipagpatuloy ang pananaliksik. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo nang mahulog tayo sa mundong ito kahapon? Habang magkahawak ang mga kamay nila ni Kim Gongjae at ni Master Alchemist, sinabi ni Kim Gongjae, pero ito ay isang buong mundo sa sarili nito. Hindi ito basta isang libro. Nandito tayo upang iligtas ang isang mundo. Alam mo yon, di ba? Sinabi ni Kim Gongjae sa kasalukuyan, ang sinabi ko kahapon ay nananatili pa. Kung ito man ay ang limitasyon ng oras o ang isip ng pagiging nakakulong dito magpakailanman, dahil hindi natin malinis ang stage na ito, pakilinis ang iyong isip mula sa mga hindi kailangang iniisip. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa aking dulo, kaya umaasa akong ipakita mo rin sa akin ang iyong pinakamahusay. Sinabi ni Master Alchemist, para linisin ang aking isip mula sa lahat ng hindi kailangang iniisip. Ipinapangako ko sa iyo. Aayusin ko lahat ng ibang problema. Ang hinaharap na Alchemist Castellan. Pakitiwala sa akin at ipagpatuloy ang iyong gawain. Sinabi ni Master Alchemist, kung hindi dahil sa iyo, malamang naroroon pa ako sa mga likod na eskinita ng mga slums. Kinuha lahat ng mga makina ko, at sa totoo lang, hindi ko kayang isipin kung anong nangyari. Nais ko talagang magpasalamat sa iyo doon. Ilalaan ko ang buong lakas ko sa paggawa ng lunas. Pero kapag nagsimula akong mag-focus sa aking trabaho, nawawala ako sa paligid. Malamang makakalimutan ko ang mga bagay tulad ng formalidad. Ayos lang ba yon? Sinabi ni Kim Gongjae, wala namang problema. Gawin mo lang ang lahat. Sinabi ni Master Alchemist, naintindihan. Matandang lalaki, pakisuportahan ako sa abot ng iyong makakaya mula ngayon. Sinabi ni Potion King, support. Anong masama ka? Ang hierarchy ay lahat sa mundong ito. Paano mo ako, isang Potion King, papapayahin lang? Sinabi ni Master Alchemist, skill card, bukas. Sinabi ni Potion King, anong-ano ito? Ipinapakita mo ang iyong mga kakayahan sa akin. Ang mga kabataan ngayon ay akala nila ang mga kakayahan lang ang mahalaga. Ano ang kalamidad? Ang tunay na kakayahan ay you. Sinabi ni Master Alchemist, walang problema kung titignan mo ang mga skill cards ko. Sumagot si Potion King, ano? Ipinapakita mo ang mga kakayahan mo sa iyong kalaban. Nababaliw ka ba? Sinabi ni Master Alchemist, o ipapakita ko na lang sa iyo. Ang skill na ito ay tinatawag na moving hospital. Maaari akong magsagawa ng mga blood tests at maging brain scans ng real time. Maaari ko ring kunin ang mga gamot na naipon ko ng maaga, pero may 2% posibilidad ng maling diagnosis. Ito ay life diagnosis book. Kaya kong tuklasin ang kalagayan ng isang pasyente sa pamamagitan ng kanilang mga genes. Sa pagsasama ng dalawang skills na ito, maaari kong pababain ang tsansa ng maling diagnosis. Sinabi ni Potion King, yay, huwag. Batang kapalmoks. Bakit mo ipinapakita sa akin ang iyong mga kakayahan? Paano kung ibunyag ko ang impormasyong ito sa Alchemy Castle o sa iba pang tao sa parehong industriya? Sinabi ni Master Alchemist, gawin mo kung gusto mo. Pero, pakisiguro na suportahan mo ako ng maayos sa pag-develop ng lunas na ito. Sinabi ni Potion King, ha? Bakit? Sinabi ni Master Alchemist, kung gusto kong madali ang makabuo ng lunas, kakailanganin kita. Nakikita mo ba akong nakakainis? Naiinis ka ba dahil may batang katulad ko na gumagalaw at hindi alam ang kanyang lugar, tama ba? Naiinis ka rin ba na may kakayahan ako, tama ba? Ang katotohanan na mabubuhay ako ng mas matagal kaysa sayo,
at ako'y itatrato ng mabuti sa mas mahabang panahon, nakakagalit sa'yo, tama ba? Kung tutulungan mo ako ngayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga recipe na na-develop ko hanggang ngayon. Hindi ko nasasabihin na ako ang gumawa niyan. Kukunin mo na lang at gagamitin mo. Pinalo ni Potion King ang malambot na mukha ni Master Alchemist na nagpagulong sa kanyang salamin sa lupa. Walang kwentang bata. Kinuha ni Master Alchemist ang kanyang salamin at sinabi, susuriin ko ang zombie virus. Sinabi ni Potion King, malalaman mong palaging may mas magaling kaysa sayo. Sinabi ni Master Alchemist, pakisunod ang sinasabi ko. Sinabi ni Potion King, darating ang araw na madudurog ang iyong pride, at ang iyong bulok na sarili ay magsisimulang amuyin. Sinabi ni Master Alchemist, kailangan mo lang sundin ang sinasabi ko. Sinabi ni Potion King, makikita mo ang isang tao na mas magaling kaysa sayo balang araw. Sinabi ni Master Alchemist, kailangan ko na hanapin mo at dalhin sa akin ang mga kailangan ko. Tahimik silang nagtinginan sa isa't isa. Isinuot ni Master Alchemist ang kanyang gloves at sinabi, Death Sovereign, pasensya na, pero pakilabas. Ang iyong paghina ay nakakabahala. Nakakagambala sa akin sobra. Sinabi ni Potion King, paglabas mo, kumuha kayo ng 6 na zombies. Kailangan pa namin ng mas maraming samples. Mga bata, kabataan, matatanda, at parehong kasarian, isa sa bawat isa. At kung makakita ka ng ilang mga medisinal na sangkap na nabanggit ko, dalhin mo. Habang tinitingnan ni Kim Gong-jae ang pader, minarkahan niya ito gamit ang isang kumikislap na kasangkapan. Sinabi ni Kim Gong-jae, iiwan ko na sa ak. Kinabukasan, habang sila ay naglalakad sa labas, sinabi ni So Baekyang, lately, nagiging mahirap dahil hindi na nakikinig ang katawan ko. Nais ko sanang malaman kung gaano nakalayo ang narating ng mga Jiangshi mula sa isa't isa ngayon. Sinabi ni Namboong Won, hindi naman sila makakapaglakbay ng 500 kilometro sa magdamag. Tumigil ka na sa pagsasalita at magsimulang kumilos. Kinabukasan, nakipaglaban ulit si So Baekyang at Namboong Won sa araw. Kinabukasan, nagdala sila ng mas maraming zombies sa loob ng kuweba. Kinabukasan, nagdala ulit si Kim Gong-jae ng mga zombies para kay Master Alchemist at Potion King. Kinabukasan, sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, 1 linggo na habang patuloy na nag-aaral sina Potion King at Master Alchemist sa mga bangkay. Isip ni Kim Gong-jae, mula nang mahulog kami sa apocalypse. Sa labas, nagsimula nang magbuhos ang snow at sinabi ni So Baekyang, mukhang hindi tayo makakalabas ngayon. May mga araw na ganito. Talaga namang swerte tayo na ang mga huling araw ay maganda ang panahon. Pag naging matindi na, maaaring tumagal ng higit sa 30 araw ang matinding snowstorm. Wala ni isang sinag ng araw at hindi tayo makakagalaw ng buo. Sinabi ni Kim Gong-jae, dapat patuloy na gumagalaw ang mga Jiangshi. Ayos lang ba yon? Kung lumayo sila, hindi na natin sila maaabot. Sinabi ni So Baekyang, kung mangyari yon, wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin na nawala sila. 3 taon na ang nakalipas, mayroon kaming 10,000 miyembro ng kulto. At yung mga batang sect na pinamumunuan ng matandang malupit ay ganun din ang bilang. Pero habang lumipas ang panahon, nagkaroon kami ng mga Jiangshi na naglakbay ng masyado kalayo kaya hindi na namin sila mahanap. Sinabi ni Kim Gong-jae, sigurado akong iyon ang pinaka-nakakatakot na bagay. Sinabi ni So Baekyang, ginan. Sinabi ni Kim Gong-jae, para magising ka sa snowfield at matuklasang ang mga Jiangshi na nandoon kahapon ay nawala na. Sinabi ni So Baekyang, akala mo natatakot ako? Sinabi ni Kim Gong-jae, sa tingin ko. Sinabi ng demonic cult leader na si So Baekyang, siguro ay binago ko na ang mundo ng sobrang dami. Karaniwan, ang mga ulo ng mga tao na nagsasalita ng walang kwenta tulad mo ay pinapalitan ng mga ulo. Anak ng mundo, kailangan mong magpasalamat sa sirang mundong ito. Sinabi ni Kim Gong-jae, kayo ni Murim Alliance leader ay mga martial masters. Kung ikukumpara sa inyong dalawa, ang aking martial arts ay nakakahiya. Sumagot si So Baekyang, Galen, pero kahit gaano ka pakalakas, hindi walang hanggan ang iyong internal energy. Kailan ba mauubos ang iyong internal energy? Sinabi mo na binabara mo ang iyong acupressure point sa cervical vertebra gamit ang iyong internal energy. Ibig sabihin, ginagamit mo ang iyong internal energy para patuloy na magbomba ang iyong puso, huminga at galawin ang iyong mga limbs. Kahit gaano karami ang iyong internal energy, hindi mo kayang gawin ang isang kalokohan tulad niyan magpakailanman. Isip ni Kim Gong-jae, lahat ng tao ay mamamatay balang araw.
Sinabi ni Kim Bong-jae, tatanungin kita ulit. Heavenly Demon, kailan mauubos ang iyong internal energy? Tahimik na saglit si So Baekyang bago sumagot, talaga nga, napakamasusing bata. Tinanong ni Kim Bong-jae, ilang araw na lang ang natitira sa'yo. Sinabi ni So Baekyang, malusog ako. Talaga nga, napaka-obserban. Isip ni Kim Bong-jae, ang dahilan kung bakit natapos ang Chronicles of the Heavenly Demon kung isipin ko, maaaring isang nakakagulat na simpleng problema. Sinabi ni Kim Bong-jae, kung maubos ang inyong internal energy, hindi na ninyo magagalaw ang inyong mga katawan. Sinabi ni So Baekyang, tama. Puso. Baga. Upper Danshan. Kailangan lang natin hayaang mabulok ang natitira sa atin habang pinapanatili ang tatlong bahaging iyon. Sinabi ni Kim Bong-jae, alam mo na pala, ano? Sinabi ni So Baekyang, nabuhay ako ng 1 taon kasama ang mga monghe ng Shaolin Temple. Parang gusto nila ipaalam sa mundo na mga monghe sila. Namatay sila habang nakaupo sa lotus position. Sa huling sandali nila, maliban sa kanilang mga mukha, wala silang pagkakaiba sa mga Jiangshi. Ang buong katawan nila ay bulok at itim. Amitabha. Iyon ang kanilang huling mga salita. Tinatanong mo ba kung natatakot ako? Sinabi ni So Baekyang, natatakot ako. Natatakot ako na maubos ang aking internal energy. Natatakot din ako na maubos ang aking tunay na ki. Natatakot ako sa snowstorm at walang sikat ng araw. Natatakot ako na ang mga dati kong mga nasasakupan ay maglalaho kapag naging maliwanag na sa labas. Natatakot ako na hindi ko kayang patayin ang matandang malupit. At natatakot din akong hindi niya kayang patayin ako. Natatakot ako na darating ang araw na pareho kaming hindi makakagawa ng anuman at maghihiga na lang kami sa mga kama namin. Natatakot ako na maghintay hanggang matuyo ang aming mga internal energy habang nakahiga sa mga kama namin. Sinabi ni The Axe Immortal, ang Murim Alliance leader, ang abdicated clan head ng Namgong clan, si Namgong Woon, Demon Head. Pasensya na. Hindi ko na kayang galawin ang katawan ko. Sinabi ni So Baekyang, isipin mong ganito kabangis ang mundo. Sinabi ni Namgong Woon, pasensya na eh. Sinabi ni So Baekyang, natatakot ako. Sa isang walang kwentang kamatayan. Na ang ating pakikibaka hanggang sa ating mga huling sandali ay mawawala lang. Na ang mundong ito ay magiging lugar na walang katapusan ang snow na patuloy na bumabagsak, na nag-iwan ng isang monochrome na tanawin kung saan wala na tayo. Sinabi ni Master Alchemist, pasensya na. Hindi pa namin kayang gamutin ka sa ngayon. Sinabi ni So Baekyang kay Namgong Woon, tumayo ka. Sumagot si Namgong Woon, pasensya na. Sumigaw si So Baekyang, ayoko nang marinig ang mga bobo mong dahilan. Tumayo ka, Murim Alliance leader, Axe Immortal. Nagpatuloy si So Baekyang, hindi ba't nangako ka sa akin? Nangako ka na haharapin mo ang demonic faction at itataas ang bandila ng Orthodox Murim, hindi ba? Hindi ba't nagplano ka na makipaglaban sa akin sa pamamagitan ng pagtitipon ng 10 dakilang sekta at 5 dakilang angkan? Hindi mo ba magagawa iyon sa pamamagitan ng pagkamatay sa iyong kama? Tumayo ka at gamitin ang iyong sandata. Isip ni Kim Bong-jae, aura. Sinabi ni So Baekyang, kahit ang tungkod ay okay lang. Gamitin mo at makipaglaban ka sa akin. Sinabi ni Namgong Woon, pasensya na. Sumigaw si So Baekyang, sinabi ko, tumayo ka. Sinabi ni Namgong Woon, Demon Head. Pasensya na kung mas mahina ako kaysa sayo. Sinubukan kong magtagal pa ng 1 araw, pero sobrang hirap na para sa akin. Sigurado akong naramdaman mo na rin ito. Na ginagamit ko na ang aking likas na tunay na ki. Naubos na ang aking internal energy. Natuyo na rin ang aking tunay na ki. Siguro kaya mong magtagal ng 1 taon pa, pero hanggang dito na lang ako. Dahil mas mahina ako kaysa sayo. Pakiusap, patayin mo na ako. Ayoko nang maging katulad ng Shaolin Abbot. Pakiusap, patayin mo ako bago pa mabulok ang aking katawan. Kung maging Jiangshi ako, hindi ko talaga makikita, kahit na may mga mata ako, at hindi ko rin tunay na mararamdaman na buhay pa ako. Kaya sinabi ni So Baekyang, so, gusto mo bang patayin kita habang nakahiga sa iyong kama? Talaga bang sinasabi mo iyan ngayon? Ito ba ang katapusan ng malaking digmaan na ipinangako mo sa akin? Sinabi ni So Baekyang, bakit hindi na lang natin pinatay ang isa't isa mula pa sa simula? Bakit natin pinahintulutan ang sarili nating magtagal para sa karangalan o kung ano-ano?
Dapat sana'y tinipon na lang natin ang lahat ng tao sa ilalim natin at pinagawa silang magtapos. Bakit natin ipinilit ang ating katigasan ng ulo para sa pag-asa? Sinabi ni The Axe Immortal, ang Murim Alliance leader, at ang abdicated clan head ng Nambuong clan, si Nambuong Won, ako i. Ininterrupt ni So Baekyang, Nambuong Won, ipinanganak ka bilang isang martial arts genius, pinuri at pinagselosa ng lahat ng Jianghu. Naabot mo ang pinakamataas na antas sa edad na 20 taon. Naging Nambuong clan head ka bago ka pa mag-30 taon. Nahalal kang alliance leader nang pumasok ang demonic faction sa kapangyarihan. Lahat ng esensya ng pagiging isang miyembro ng Orthodox sect ay nasa iyo, at lahat ng prinsipyo ng paglakad sa tamang daan ay bahagi ng iyong pagkatao. Pero ngayon, hinihiling mo na lang sa akin na patayin ka ng walang laban. Sinabi ni So Baekyang ng malamig, sige. Patayin kita. Pero hindi ka mamamatay ng magaan. Habang umuubo ng malakas si Potion King, kinuha ni So Baekyang ang Jade Axe na pinakamahalaga kay Nambuong Won at sinabi, Nambuong, matandang malupit, ito ang Jade Axe na sobra mong pinapahalagahan. Sigurado akong naaalala mo pa ito. Mahinang sumagot si Nambuong Won, So Baekyang i. Sinabi ni So Baekyang, sabihin mo. Sabihin mo, nakalimutan na ang kabutihang loob sa martial arts, at ang martial arts ay wala ng kabutihang loob. Sabihin mo at papatayin kita ayon sa iyong nais. Isip ni So Baekyang, iyon na ang katapusan ng Orthodox Murim. Ang kahilingan ng Murim Alliance leader na tanggapin ang katapusan ng mga Orthodox sect. Pagkatapos lang noon ko siya papatayin gamit ang kanyang minamahal na sandata. Sabihin mo na, sigaw ni So Baekyang. Nag-atubili si Nambuong Won at sa huli ay sinabi, hindi ko kaya. Talaga, hindi ko kaya. Hindi ko masabi. Pasensya na. Talaga akong pasensya na, Baekyang. Pasensya na ni. Sa isang huling galaw na tiyak, pinatay ni So Baekyang si Nambuong. Sinabi ni So Baekyang, hindi ba't sinabi mo na hindi tunay na buhay ang buhay kung magiging Jiangshi ka? Wala namang pake sa'yo. Kahit mamatay ka ngayon, hindi naman talaga namamatay. Habang umiikot siya upang umalis, bumulong siya, ano ang pagkakaiba ng hindi tunay na buhay at hindi tunay na kamatayan? Hindi ko alam ang pagkakaiba. Ang tanging alam ko lang ay napakawalang halaga. Ang mundo ay naging isang kawalan. Sa umaga ng ika-9 na araw matapos magsimula ang apokalipsis, pumanaw si Nambuong Won dahil sa sakit. Sinabi ni Master Alchemist, nakakuha tayo ng isang mahalagang sample. May limitasyon kung gaano karaming virus ang ma-analyze natin sa mga tao na naging zombies na sa loob ng mga taon. Dahil sa sample, makakapag-obserba tayo kung paano ang progreso ng impeksyon sa real time. Hindi sila agad nagiging zombies pagkamatay nila. Parang nagiging zombies sila pagkatapos ng ilang panahon. Tingin ko, dahil kinakailangan ng panahon para kumalat ang impeksyon sa kanilang utak. Nagmumura si Potion King, siguro magaling siya gumawa ng gamot, pero talagang pangit siya magpaliwanag. Kaya ang mga batang gumagawa lang ng gusto nila ay walang kwenta. Sumagot si Master Alchemist, bagaman ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang mag-research, imposibleng makagawa ng lunas. Tinanong ni Kim Bong-jae, dahil ba sa hindi sapat ang oras? Tumanggo si Master, kailangan namin ng hindi bababa sa 70 araw. Mga 120 araw kung maaari. Biglang kumilos si Nambuong Won. Umugol siya, guho. Sinabi ni So Baekyang ng malamig, napakakaawa-awa. Sa huli, hindi ka na tao sa ilalim. Wala kang pinagkaiba sa isang hayop. Kakain ka lang at kakain hanggang hindi mo na kayang maggalaw at mawala. Habang umuungal si Nambuong Won, sinabi ni So Baekyang, nakalimutan na ang kabutihang loob sa martial arts, at ang martial arts ay wala ng kabutihang loob. Ipinilit niyang ipasok ang kamay ni So Baekyang sa bibig ni Nambuong Won, kumain ka. Sumigaw si Viper, ay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kung gagawin mo yan, magiging Jiangshi ka din. Nagbigay babala si Kim Bong-jae, huwag kang lumapit sa kanya. Tapos na ang lahat. Habang tinitignan niya ang kamay niya, kumikislap ng enerhiya, si So Baekyang ay sumulyap sa sariling kamay, huminga ng malalim, at nagsimulang tumawa ng malalim. Nagbabala si Sword Emperor, zombie, mag-ingat ka. Pumasok na siya sa key deviation. Tumingin si So Baekyang sa kanila, ang kanyang mata ay malamig at puno ng pagbabanta. Ho! Ang mga Orthodox na tampalasan ay dumating upang patayin ako, ha? Mahusay.
Subukan nyo. Maglaban tayo. Sumigaw si Kim Bong-jae, lahat tumakbo. Habang tumatakbo si So Baekyang patungo sa kanila, mabilis niyang pinugot ang ulo ni Potion King, habang si Viper ay naghahanda para sa laban. Tumakas sina Kim Bong-jae at Master Alchemist, tinatawag siya ng freak. Napansin ni Sword Emperor, totally nawawala na siya. Nasa ibabaw na siya ng transcendent demonic level. Siguro dahil ginagamit niya ang kanyang internal energy at tunay na ki. Pumasok siya sa realm ng buhay at kamatayan. Kung ako'y nasa aking pinakamagaling, matatalo ako ng 4 sa 10 laban sa kanya. Ito ang pinakamataas na antas ng cultivation sa demonic cult. Sinabi ni So Baekyang ng madilim at matatag na tinig, habang ang kalungkutan ay bumabalot sa mundo, ang bundok Song ay natutulog. Hayaan ang mga hinaing na mag-apoy sa langit at lupa, at sunugin ang bundok Udang. Ang demonic cult ay namumuno sa Murim, at ako ang namumuno sa demonic cult. Akala nyo ba may karapatan kayong makipag-usap sa akin, ang pinakamataas na otoridad? Sumigaw si Viper, Death Sovereign. Kunin ang chemist at tumakas. Pangunahan ni So Baekyang ng isang ngisi, hindi kayo sapat na malakas, mga aso ng Orthodox. Habang binubuhat ni Kim Bong-jae si Master Alchemist at tumatakas, tinawag ni So Baekyang, ng buong nasaan si Won. Ng buong Won? Kahit ilang tao pa sa Murim o gaano kalawak ang kalangitan, isa lang ang karapat-dapat labanan ako sa buong mundo. 4 na Demon Generals. Hilahin si ng buong Won patungo sa akin ngayon din. Sinabi ni Master Alchemist, Death Sovereign. Naniniwala ako sa iyo. Isang system notification ang narinig, you have died. Isip ni Kim Bong-jae, isang tahimik, walang bakas, at walang amoy na katapusan. Kahit sa mundong nagpapadilim sa mga tao, ang mga taong iyon ay malubog sa puting larangan ng nyebe. Pero iyon na lang lahat. Ang isang katapusan ay walang kahulugan para sa akin. Isang pang-system notification ang narinig, returning to an earlier time. Bumulong si Kim Bong-jae sa sarili, hindi. Simulan nating iligtas ang iyong mundo. Noong nakaraan, sa gitna ng snowstorm, isang bata ang naglakad mag-isa. Nakita niya ang isang tao sa malayo at tumawag, Mama. Ngunit patuloy lang ang ina niyang lumakad palayo. Tumigil ang bata. Hindi alam ng batang si So Baekyang, nais ba ng kanyang ina na sila'y magkalayo at magmungkahi na tumawid sa snowfield? O talagang naligaw lang siya? Wala nang paraan para malaman ni So Baekyang. Nagpakita ang isang system notification, you have died. Tinanong ni Kim Bong-jae si Sword Emperor, na-memorize mo ba lahat ng dokumento ng chemist? Sumagot si Sword Emperor, hanggang sa isang antas. Dapat kaya naming buuin ang lahat gamit ang mga na-memorize namin. Pero kailangan natin bumalik agad. Okay, sabi ni Kim Bong-jae. Piliin na natin agad ang skill. Nag-isip si Sword Emperor. Paano itong ito? Nagpakita ang isang system notification, Rank A, Demonic Heaven Divine Art, Epekto, kinamumuhian ng demonic cult ang mga prinsipyo ng langit. Binabansagan nila ang mga ito. Lumikha sila ng isang kulto habang patuloy na kinamumuhian at binabansagan ang langit, kaya nabuo ang isang doktrina sa proseso. Ang Demonic Heaven Divine Art ay isang martial art na sumasagisag sa esensya ng doktrinang iyon. Ang isang tao na nakakaintindi ng art na ito ay kayang magpunit ng langit at tapakan ang mga bundok. Gayunpaman, upang magamit ito, kailangan maunawaan ang lalim ng pagkamuhi at mga bansag na nakaimbak sa mga teknik nito. Mas malalim ang pagkamuhi at mga bansag ng isang tao sa langit, mas nagiging madilim ang mundo. Ang isang taong magmamasid ng Demonic Heaven Divine Art ay magiging heavenly demon na mag-aabog sa langit. Ngunit magiging mahirap manatili sa kontrol kapag ginagamit ito. Tinanong ni Kim Bong-jae, Demonic Heaven yon ba ang martial art na nakita natin kanina? Tumango ang Sword Emperor. Isa itong tipikal na demonic. Sa huli, kung martial arts man o trap formations, nakasalalay lahat sa kung paano mo haharapin ang mundo. Paano mo haharapin ang mundo? Ulit ni Kim Bong-jae. Tama, sabi ng Sword Emperor. Kung ang pinag-uusapan mo ay yakapin ang mundo, iyon ang Orthodox sect. Kung ang pinag-uusapan mo ay sirain ito, iyon ang demonic cult. Ang mga martial artist ng Orthodox sect ay binubuo ang kanilang sarili bilang mga sisidlan na tumatanggap sa mundo, habang ang mga martial artist ng demonic cult ay binabago ang kanilang sarili upang maging mga pangil na kayang punitin ang mundo. Bibigyan kita ng isang simpleng halimbawa, isang downward slash mula sa itaas.
Ang ilang sect ay tinatawag itong Tiger Form Sword Strike, na sumasagisag sa isang tigre na tumatakbo. Ngunit sa totoo lang, wala nang pakialam kung tigre man o toro. Marami pang mga pagkakaiba, bawat isa ay sumasalamin sa kaliwanagan ng nagtatag ng sect. Ang mahalaga ay mailabas ang imaheng iyon, kahit na kaunti lamang. Sinabi ni Kim Bong-jae, ginagawang iyo ang isang bagay mula sa... Iyon ba ang ibig sabihin ng yakapin ang mundo? Tama, sagot ng Sword Emperor. Ngunit magkaiba ang demonic arts. Kapag tinuturuan ng demonic cult ang kanilang mga arts, sinasabi nila, alalahanin ang galit na naramdaman mo nang stab-in ka ng bandido. Alalahanin nung kinuha ng county magistrate ang iyong nakababatang kapatid na babae. Tandaan kung gaano kakawalan ng lakas. I-engrave mo sa iyong isipan ang sandali nang matagpuan mo ang walang buhay na katawan ng iyong kapatid matapos maghintay sa labas ng bahay ng magistrate. Alalahanin kung paano mo siya inilibing ng walang kamay sa nagyayelong lupa. Nag-break ba ang mga kuko mo? Dumaan ka ba sa dugo? Ilagay mo ba siya sa mababaw na libingan, halos 1 pulgada lamang ang lalim, at tinakpan siya ng lupa? Alalahanin kung paano naramdaman ang bawat butil ng lupa. Ngayon, gamit ang parehong kamay, hawakan ang iyong espada. Luhuran ang iyong helplessness at sumpain ang mundo sa kanyang kalupitan. Bumulong si Kim Bong-jae, ang mga kuko na kayang sirain ang mundo. Tama, sagot ng Sword Emperor. Ang cultivation ng internal energy ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong espiritu. Kung ikaw man ay isang martial artist o mangukit, nakasalalay ang tagumpay sa lakas ng iyong aura at espiritu. Ang mga demonic arts ay nagpapalago ng mas makapal at mas madilim na espiritu. Ngunit hindi mo na kailangang matutunan ito. Gusto kong matutunan ito, matigas na sagot ni Kim Bong-jae. Ano? Nagulat si Sword Emperor. Sabi ko, matutunan ko ito. Bakit? Gusto ko lang. Nagkunot ang noo ng Sword Emperor. Huwag mong sabihing na bewitched ka ng sword techniques ng heavenly demon na babae. Pak! Pati ako nadidisgusted. Tumingin lang siya ng impressive dahil umabot siya sa life and death realm gamit ang True Ki, parang nasa steroids siya. True Ki steroids. Zombie, binigyan ng babala ang mga martial artist mula pa noong sinaunang panahon na huwag mabewitch ng mga ganyang tricks. Kumpara sa tamang martial arts, ang ganyang demonic art ay basura lang. Ngumisi si Kim Bong-jae. Naiinis ka ba dahil interesado akong matutunan ang martial arts ng ibang tao kaysa sayo? Ano? Hindi. Huwag mag-alala. Ang martial arts mo pa rin ang pinakamahusay sa buong universo. Akala mo ba hindi ko alam yon? Sagot ng Sword Emperor. Ako ang pinakamalakas. Kaya bakit mo sinusubukang matutunan ang divine arts ng demonic cult? Hinagod ni Kim Bong-jae ang mga mata. Upang linisin ang stage na ito ng perpekto. Sinabi ni Sword Emperor, kahit na makagawa tayo ng lunas, 2 lang ang maliligtas. Mahigit 2 taon na mula nang mamatay ang iba, hindi ibig sabihin nun ay babalik sila sa buhay dahil mayroon tayong lunas. Tinanong ni Kim Bong-jae, so, ano dapat ang ending? Ang Murim Alliance leader at ang heavenly demon na maging Adam at Eve. Akala mo ba maganda ang ending na yon? Nagkukunot ang noo ng Sword Emperor. Hindi yon. Nahihirapan akong isipin na magiging sweet sila sa isa't isa. Sinabi ni Kim Bong-jae, ang paggawa ng lunas ay unang kondisyon lang para magkaroon ng magandang ending. Sa huli, kung magkakaroon tayo ng awesome na ending, nakasalalay kung ang mga karakter sa kwento ay makakahanap ng kasiyahan. Nais kong magbigay ng isang perpektong kasiyahan na ending bilang regalo sa Heavenly Demon at Murim Alliance leader. Isang system notification ang lumabas, selection completed. The skill will be copied. Your hunter level is now ranked. The penalty for your skill is now in effect. Bumulong si Kim Bong-jae sa sarili, syempre, hindi dito magtatapos ito. Ang bangungot ng Heavenly Demon. May isa pang impyerno na kailangang tawirin. Isang system notification ang lumabas, recreating the trauma of the enemy who killed you. The level of the penalty is medium. Malalim na huminga si Kim Bong-jae. May panahon pa upang pag-usapan ito ng dahan-dahan. Isang system notification ang lumabas, The Hungry Demon's Journey. Sumigaw si Viper, ang lamig. Ito ba ay Siberia? Bakit may snowfield dito? Bumahin si Potion King. Achoo! Biglang, hinawakan ni Kim Bong-jae ang mga kamay ng Master Alchemist. Bumulong siya, thank you, Death Sovereign.
Tahimik na sumagot si Kim Gong-jae, ito'y isang bagay na dapat ko nang ginawa. Heavenly Martial Clan Leader, pakialagaan ang Potion King. Tumango ang Master Alchemist. Patuloy akong magtitiwala sa iyo. Itinuro ni Kim Gong-jae ang unahan. Hey! Tingin ko may mga anino ng tao sa direksyong iyon. Nakapikit si Viper. Ano ito? Bakit sila lahat nagyelo? Tingnan mo, parang mga zombies, sabi ni Kim Gong-jae. The zombies, huminga si Viper. Nagpatuloy si Kim Gong-jae, pakiusap, tingnan mo ng mabuti. May mga lumps ng laman sa kanilang mga ngipin. Para silang kumakain ng laman gaya ng mga hayop. Sinuri ng Master Alchemist ang isa sa mga bangkay. Tama siya. Ang may-ari ng bangkay na ito at ang laman sa loob ng bibig nito, hindi magkatugma yan eh. Magkaibang tao sila. 3 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang bangkay na ito, ngunit ang laman ay 2 taon pa lamang ang gulang. Kahit na mahirap paniwalaan, mukhang ang bangkay na ito ay gumagalaw ng humigit kumulang 1 taon. Nanginig sa takot ang Potion King. Ay! Talaga, ayaw ko ng mga monster na gaya ng mga nasa horror movies. Gawin niyo ang paraan para sa kanila. Bumulong si Kim Gong-jae sa sarili, mas mabilis ang progreso ngayon kumpara sa nakaraang pag-ikot. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas, Boss, Potion King, mayroon akong nakakawiling kasanayan. Sa kuweba, tinanong ni Kim Gong-jae ang Sword Emperor, ano ang nasa pangalawang pahina ng mga tala ng alkemista? Sumagot ang Sword Emperor, tingnan natin mga resulta ng cell reaction test. Sinabi ni Kim Gong-jae, batay sa pagsusuri ng kasanayan na yon, pumagitna ang Master Alchemist. Iyan kahanga-hanga yon. Isang perpektong paraan ng pananaliksik na walang kapintasan. Mukhang kaya ko ring gawin. Bagamat iba ang paraan ng pagsasabi kumpara sa kung paano ko ito ilalarawan. Talaga kang kamangha-mangha. Inisip ni Kim Gong-jae sa sarili, akala ng taong ito, talagang kamangha-mangha siya, ano? Sinabi ng Potion King, sa kahit anong paraan, maganda na nakuha natin ang oras sa pananaliksik. Talaga nang gusto kong umalis sa mga zombie na ito. Mayroon ba kayong mainit na lugar na pwedeng tuluyan? Bigla, lumabas si Nambuong Won, ang leader ng Murim Alliance, at ang nagbitiw na clan head ng Nambuong clan, at tumawa, ahaha. Ngayon ang katapusan ng demonic faction. Pumangit ang demonic cult leader, So Baekyang. Ha! Kahit isang dumaan na aso, tatawa sa iyon. Pagkatapos, sa loob ng kuweba, bumulong si So Baekyang, natakot ako isipin mo, ganito pala kasindak ang mundo. Sa labas, ipahayag niya, hanggat ako'y buhay, ang demonic faction ay magiging maayos pa rin. Axe Immortal, ikaw ang magpapaalam sa Orthodox sect, Murim. Inisip ni Kim Gong-jae sa sarili, ang pinakamalakas na tao sa mundo. Nagmumuni siya, dahil siya ang pinakamalakas sa mundong ito, siya ang nakaligtas mag-isa hanggang sa dulo. Sa isang malungkot na paraan, siya ang tunay na naglalarawan ng kung ano ang ibig sabihin ng maging isang martial artist mag-isa sa buong universo. Tinanong ni So Baekyang, ikaw ba? Sumagot si Kim Gong-jae, kami ay mula sa malalayong lugar, mula sa labas ng mundo. Pumunta kami dito upang hanapin ka matapos marinig ang iyong kadakilaan. Matagal ko nang hinangaan ka, narinig ko ang iyong reputasyon bilang ang pinakamalakas na tao sa lahat ng panahon. Inisip niya sa sarili, hindi ko alam kung gaano katagal pa mula ngayon, pero Pagkatapos ay yumuko si Kim Gong-jae ng malalim. Heavenly Demon, pakiusap tanggapin mo ako bilang iyong At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.